Ma'am, so ang natutunan ko po sa Module 9 is pag nakaka-encounter po tayo ng mga learners na merong emotional and also yung mga mental na yun nga po, disorder. So, we need patient po para sa kanila kasi po, hindi naman po nila ginusto yun. And also po, as a teacher po, kailangan po is malawak po yung pangunawa natin sa mga ganon. Because yung mga bata pong ganon is gifted po sila, but they are just late lang po mag-process yung mga yun nga po yung utak nila. And also when it comes naman po sa emotional, hindi naman po natin may iiwasan yun na sa mga bata po talaga meron po talagang ganung mga what you call it, yun nga po mga sensitive. So ang kailangan po lang po natin dito is yun nga po pangunawa when it comes in dealing with the learners with emotional and mental disorder. So sa module 10 naman po, na realize ko po dito na yun nga po, lahat po ng bata is may kakayahang makipagkomunikasyon. But meron po talagang iilan at karamihan po na talagang hirap po sila makipag-communicate when it comes sa school or in academics. So para sa akin po, ang mainam po na mainam po na solusyon sa mga ganong problema is kailangan po natin is paigtingin po or mas magbigay po tayo ng mga activity like group activities kung saan mas mai-enhance po yung mga communication skills nila and also yung kanilang mga socialization skills. And I believe naman po kasi na lahat naman po is kaya naman po yung lutasan if nagbibigay po tayo ng maayos and magandang lunas or mga activities and what you call it, IEPs yun na tinatawag. And lastly naman po sa module 11 naman po, tutunan ko po dito na when in dealing with learners with ADHD, mga physical, yung may mga physical impairment, yung mga ganun po, we need naman po sa kanila is yun nga po, pasensya rin po kasi po syempre lahat naman po tayo binigyan tayo ng Panginoon na matuto. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong matuto. So kailangan matamasa rin po nila yun. So para sa akin po as a future teacher, kailangan po natin na bigyan sila ng pansin because I believe naman po na yung mga bata po na yun nga pa yung mga ADHD, yung may mga physical impairments, gano'n, yung mga kulang sa kanila, yung mga may kulang-kulang, gano'n po, kailangan po nila ng tinatawag na respeto and also yung tinatawag na pasensya. Kasi yun nga po, hindi naman po porkit may ADHD sila is kabaliwalain lang po natin sila because gawa rin po sila ng Panginoon. So we need to teach them for them to be able to become more knowledgeable.